Tatlong kasunduan ang pinirmahan sa unang state visit ng Pangulong Arroyo sa India. Ang bansang gusto niyang tularan ang pag-unlad. May ulat si Nadia Trinidad. Ito ang India, kilala sa kanyang teknolohiya, pelikula at ngayon sa kanyang umuunlad na ekonomiya. Kaya sa kauna-unahang state visit ni Pangulong Arroyo dito, una siyang nakipagkita sa mga negosyante at malinaw ang kanyang mensahe. We have the unique opportunity to learn from you, from your knowledge-driven development, and create our own path to development. Nasa pang-apat ang India sa mga bansang may pinakamalawak na ekonomiya sa buong mundo. At sa pagdalaw ng Pangulo sa business district ngayon ng Mumbai, umaasa siyang maambunan ng Pilipinas kahit paano ng mga lumalawak na negosyo dito. Kaya ang agad na ibinalita niya sa mga Indian, hindi na problema ang magka-visa sa Pilipinas. For too long, we have had an anachronistic policy where Indians are considered as restricted nationals in the Philippines. But why would we want to restrict nationals from the fourth largest economy in the world? Tatlong kasunduan ang agad na pirmahan, isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng IPVG Corporation at Credence Analytics ng India para sa pagkakaroon ng outsourced treasury services para sa banking at financial institutions sa Pilipinas. 50 milyong dolyar ang estimated investment na makukuha dito. Nakipagkasundo rin ang Family Vaccine and Specialty Clinic ng Pilipinas na bumili ng mahigit 10 milyong dolyar na halaga ng bakuna mula sa Panacea Biotech Limited ng India. Habang isang joint venture agreement naman ang binuo sa pagitan ng Empure Pharmaceuticals at Macropharma Corporation. $75 million sa loob ng 5 taon ang maipapasok nito sa Pilipinas. Para sa Philippine Broadcast Pool sa pakikipagtulungan ng PLDT, Nadia Trinidad, Mumbai, India. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagbabalita. Isang araw na bahagi na ng kasaysayan. Sa ngalan ng bayan, sa ilalim ng nag-iisang nating bandila.